Ayun na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Oo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagsusumbong ni Bonggang Bongbong. Okay. Alam nyo, ito na ata yung pinakanakakahiya na balita na pag-uusapan natin. Oo. I'm sorry Mr. Marcos Jr. kasi pilit ka naming iniintindi, inuunawa, pero wala sablay talaga eh. Oo. Una, sinungaling ka na, hindi pa nagtutugma yung mga sinasabi mo doon sa ginagawa mo. Ha? Dahil ito, mga kababayan, Marcos Jr. nagsumbong sa India. Isa sa dahilan ng pagbili ng bomba sa India ay ang banta ni BP Sara. Okay lang ho ba kayo, Mr. President? Ha? Presidente ka tapos sasabihin mo sa isang leader ng isang bansa na, oy, may banta sa buhay ko. That's an internal problem. So, ibig sabihin yan, weak ka talaga. Pinatunayan mo na mahina ka. Yun ang tunay na nakakahiya. Biruin mo isang babae, ang vice presidente, pero di mo kaya nagsumbong ka sa Prime Minister ng India. Anong pakialam sa iyo ng Prime Minister ng India? Bagay, kumuha nga siya ng taga-tahol. Dahil hindi talaga niya kaya yung mga argumento. Mahina nga talaga ulo. At mamaya, mga babayan, sasarguhin natin ang mag-amo, si Castro, dahil nag-fake news na naman ang walang hiya. Siya ang bintang ng mga fake news daw tayo, pero yung bunganga niya, hindi niya nakikita. At sa sobrang hina ng administrasyon na ito, aba, hindi na nagagawa ang kanyang trabaho. Yung puro pagsisinungaling, pag-atake, at pagpapabango ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Kaya walang mangyayari dito sa loob ng 3 taon pa na bubuluin nitong mga to. Pag-uusapan natin yan, mga kababayan, pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, sa Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan, okay? So syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para lahat tayo ay masaya. So, eto na nga, mga kababayan, medyo nakakayang pag-usapan to, pero pag-usapan natin kasi nangyari. Oo. Akala ko ba kaalyado po tayo ng Amerika? Pero parang bakit wala tayong nakukuhang grasya mula sa kanila? At sa India pa tayo kukuha ng bomba. Anong gagawin mo sa bomba? Papakain mo sa maralita? So ito yan mga kababayan. Lagi natin pinag-uusapan na unahin dapat ng gobyerno, ng administrasyon na ito, yung mga tunay na problema na idinadaing ng mga Pilipino. Oo. Ano yun? Kagutuman, kawalan ng trabaho, kahirapan, korupsyon. Yun po ang pangunahin na inirereklamo ng taong bayan. Dapat yun ang unang inaaksyonan. Bakit missile? Bakit bomba? At bakit sa India tayo kukuha? Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Hindi umubra yung naratibo ni Bongbong Marcos Jr. sa Amerika na laban sa China. Sinira niya ng sinira yung China na akala niya sasakyan ni Trump yung trip niya. Ang nangyari kasi, parang inuuto ni Bongbong Marcos, si President Trump, na hoy, magalit ka rin sa China. Oo. So yun po,
Doon po umikot ang usapan nung siya'y bumisita sa Amerika. Pero, imbis na ayunan ni Trump yung trip niya na magalit sa China, sinabihan siya ni Trump na makipagkaibigan sa China. Dahil mismong sila sa Amerika, maganda ang ugnayan nila sa China. At dahil doon, mga kababayan, sinyalis na po yun na wala siyang mapapala sa Amerika. Kaya eto ngayon, andun siya sa India, nagmamakaawa, nagsusumbong na parang bata-batuta. O eto, sa gitna ng kanyang state. Nakapareham ng local media sa India si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Julius, nakarating na sa Bengaluru, India si Pangulong Bongbong Marcos para sa second leg ng kanyang 5 araw na state visit dito. Unang humarap ang Pangulo sa Philippines-India huwag mo na Business pabalikin Forum dito yan. at mamaya makikipagpulong din sa business leaders. Pero bago yan, sumagot muna siya sa ilang issue, gaya ng plano umanong pagpapa-assassinate sa kanya. Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo nang tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? I don't know. You have to be careful. But then, you know, Tinanong siya nung nag-i-interview sa kanya kung magagawa ba talaga ito ni VP Sara. Tumawa lang siya. Kasi alam niya na hindi. Dahil unang-una, oy, people of India, I want to let you know that this President of the Philippines is a really a lying president. A liar. You know what? Because that's not the point of VP Sara Duterte. That's not the point of VP Sara Duterte that they are trying to say and they're trying to portray. Their narratives are wrong. You know why? Because VP Sara said that if something bad happened to her, if something bad happened to her because there's a threat to her life, I repeat, if something bad happened to her, you need to kill Marcos Jr., Martin Romualdez, and Lisa Araneta Marcos. Why? Because they are the reason why VP Sara Duterte will die. That's the truth about it. You need to listen to the video from the very first and from the very beginning. Don't believe the lies of the President of the Philippines because what she is saying, 11 is wrong, no one is right. Okay? Do you understand my English here? No. You know why? Seriously, Indian people, that's not true. There's no threat to the president. It's not a threat. It's a warning. Okay? It's a warning and it is a testament. Okay? And it's a last will and testamenting. That if something happened to her, no one will do that but the three stooges. Okay? None other than Marcos Jr., Martin Romualdez, and Lisa Araneta Marcos, the wife of the president. Okay? That is the story of that video. Don't believe
in the lies of the liars. Ganito na lang mga kababayan, okay? Halimbawa, ikaw, may problema ka sa pamilya mo, tapos nagsumbong ka sa kapitbahay mo. Internal problem yun. Problema yun ng pamilya mo. Anong sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo? Eh di pagtatawanan ka dahil hindi mo kaya resolvehin ang problema mo sa loob ng pamamahay mo. Ibig sabihin, wala kang kwenta na padre de pamilya, mahinang nilalang ka. Di ba? Tuloy natin. In my position, there always is some kind of threat, and we take them all very seriously. Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong panayam, Bakit na-dismiss? Bakit unconstitutional? Kaya ibinasura? Ibig sabihin, kasi nungalingan. Hindi pagsunod sa batas, or sa proseso, or kasi nungalingan. Mamili kayo doon. hagi ni Pangulong Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missiles ng Pilipinas mula sa India. Pero paglinaw ng Pangulo, We are simply reacting to the challenges that we are facing. Those challenges, those tensions have increased in the past years. And so this is just the reality. Oy, maganda yung kaharap mo, ha? Huwag ka magbulol-bulol. Nakakaya dyan. India yan, hindi sila magaling mag-speak ng English, pero baka mamaya matalo ka niyan, ha? Action to that, and we have to do it. It is our duty to defend the country. napag-usapan din daw ni na Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kani-kanilang boundary sa China. The similarity between our situations is that it is a rejection of any unilateral attempt to change boundaries. No one country. Oy, nasaan si Lisa? Sama dyan, ha? Baka magselos ka dito sa, sa Angkor. Ganda, oh. Walang sinabi yung sawa, eh. Di ba? Alam mo, magaganda yung mga Indian, no? Magaganda yung mga Indian kasi kaya lang yung may amoy. Amoy melon. Can stand up for a principle. There has to be a coalition. Gusto raw ni Pangulong Marcos na bumuo I'm sorry, hindi natin nilalait yung Indians, ha. Oo. Ano na talaga nila yan? Kasi yun ang sumisingaw sa katawan nila kasi mahilig sila sa mga curry, mahilig sila sa mga sibuyas, sa mga sa mga tawag dito, spices, yan. Kaya hindi naman nila ginustong ganyan, yung amoy nila, lumalabas kasi doon sa kultura nila at sa pagkain na kinakain nila. Pero marami mga Indian na mga mababango, ha. Oo, may kaibigan nga tayo, magagandang Indian, eh. Oo, mababango naman sila. Okay? ng koalisyon ng mga bansang Naamoy mo. may parehong pananaw pagdating sa teritoryo Hoy, nakakuha ng kakampi sa India, ha? Oo. Sa tingin mo, uunahin ka niyan sa bansa nila? Ulul ka ba? Kaya nga, napaka-importante na pagandahin mo muna yung bansa mo. Palakasin mo yung bansa mo. Paano palalakasin yon? Hindi mo mapapalakas ang bansa mo kung puro bomba lang ang aatupagin mo. Ang gawin mo, kumuha ka ng mga dayuhang investors, pag-investin mo sa Pilipinas, di ba? Para lumago ang ekonomiya, tumaas ang value ng pera ng Pilipinas, at tumaas ang tingin ng ibang mga dayuhang bansa sa Pilipinas, yun dapat. Ano yung si BrahMos? BrahMos missile. Huwag ka nang mag-BrahMos. Meron na tayo dito WAMOS. Oo, yung vlogger. Ba't kailangan mo ba ng BrahMos? Oo. Si WAMOS, hindi mo na kailangan ng Branon. Oo. Hindi mo na kailangan ng missile. Oo. Kagatin ka lang nun ni WAMOS, dedo ka na. at soberanya. Just the reaction to that, and we have to do it. Wala na, tapos na. Ayun lang. Walang kwenta. So ito, mga kababayan, tanungin ko kayo.
Proud ba kayo sa ginawa ng Pangulo nyo? Ha? Proud ba kayo na ganito ang presidente ninyo? Ha? Natatakot sa sarili niyang multo? Kaya yon nagsusumbong sa mga Indiano. Unang-una, kayo nagsimula ng gulo na ito. Tapos kayo natatakot kayo kasi doon sa mga bagay na pwedeng bumalik sa inyo. Sa totoo lang, kayo ang may balak na masama kay Bibi Sara. Ha? Nakikita namin yan sa mga galawan ninyo eh. Nakikita namin yan sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kayo ang may balak kay Bibi Sara Duterte. Balak nyo ang patahimikin eh. Di ba? Balak nyo ang durugin, balak nyo pabagsakin. Yun ang nakikita namin. Hindi si Bibi Sara Duterte ang may balak sa inyo. Ang balak ni Bibi Sara Duterte, ibulgar ang mga kasinungalingan ninyo. At ang balak ni Bibi Sara Duterte, ikulong kayo pag naging presidente na siya sa 2028. Oh. So alam nyo, itong mga galawan ng administrasyon ni Marcos, talagang kung ikaw ay medyo mahina-hina utak mo, makukuha ka, madadala ka, at mapapaayon ka sa kanila. Oo. Alam mo, ganyan talaga isang walang kwentang leader. Kapag walang masabing maganda, maninira na lang ng kalaban niya. Oh. Kasi wala siyang may pagmamalaki. Kasi mas maganda sana kung yung mga nagawa niya ang ibinibida niya dyan sa India. Pero ang nangyari, imbis na ibida niya yung mga nagawa niya dito sa Pilipinas kung meron man, ang ginawa niya, siniraan si Bibi Sara Duterte. Oy, patayin ako ng vice-presidente ko. Oh. Meron siya sinasabi doon sa interview na narinig ko na gumaganda naman daw ang ekonomiya sa Pilipinas, maayos naman sa Pilipinas, and eto bakit walang nag-i-invest sa atin? Bakit? Kamo? Dahil mahal ang kuryente, mahina ang internet, maraming krimen. That is the 3 reason, actually 4 yun eh. Oh. Kaya kung bakit ayaw nila mag-invest, nakalimutan ko yung isa. Hindi. Dahil ikaw pala ang presidente. Oh, kaya ayaw nila mag-invest sa Pilipinas. Oo. So 4 yun, yung sinabi ni BP Sara Duterte, hindi ko na maalala yung isa, kaya yun na lang. Ikaw kasi yung presidente. Diba? So, wala naman ipagmamalaki sa India. Wala ipagmamayabang, kaya ayun, nagkasya sa paninira. Nagkasya doon sa pagkuha ng simpatya ng mga taga-India. Apakalaki ng intel funds mo, boss. Oo. Pero hindi mo alam kung sino banta sa gobyerno. Ayun yung mga banta sa gobyerno, ayun nga, nagrarally pa yung iba doon sa harap ng Supreme Court eh. Yun ang banta sa gobyerno mo, hindi ang mga Duterte. Dahil ang Duterte, pipitikin ka talaga dyan pagka hindi maganda ginagawa mo. Kasi sila mga tuwid sila. Tuwid sila, hindi corrupt. Natulad, oo. Biruin mo, pumunta ka ng India para mag-announce na may threat sa buhay mo. Ano pakialam ng mga Indiano sa'yo? Sabihin pa na, bakit nidadamay mo pa kami sa gulo mo? Ikaw ang Pangulo. Pero lumalabas na ikaw yung Pangulo. Alam mo nyo, mga babae, wala talaga mangyayari. Sa Pilipinas. Kung ganito, puro politika eh. Puro nakawan, puro gahaman sa kapangyarihan, ang naririyan. Pero yung maganda yung intensyon, yung unang pinag-iinitan. Bakit ka mo? Ito, pakinggan natin to. Pinag-iinitan, yung maganda ang intensyon. Tagalin natin yan. Ito. Saan yun? Wala yung ano ko ito. Pinag-iinitan yung mga hindi nila kaalyado. Kayong tatanungin ko, kung tama ba ito na ginagawa nila o mali. Okay? Kaya tatanungin ko. Sige, play muna natin yung video. Wait lang, hindi ito. Hindi pala yan. Loko-loko. Ito. Samantala, pondo ng taga-oposisyon kabilang na ang Duterte Bloc, iniipit umano ng Malacanang. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Iniipit umano ng Department of Budget and Management ang pondo para sa mga proyekto ng mga senador at mga kongresista ang kaalyado ng mga Duterte at nasa oposisyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, naka-FLR o for later release na nangangahulugang hindi pinalalabas ang pondo. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.34 trillion pesos na bahagi ng pambansang budget ang naka-FLR. Sabi ni Marcos, ipinagkait ng Malacanang sa publiko ang mga proyekto na kailangan ng taong bayan at kailangan din para sa pagpapasigla ng ekonomiya.
Nababaliwala rin anya ang kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng pondo sa mga proyekto. Meron tayong mahiwaga at highly controversial provision na dinadala from budget to budget. Ang kada GAA halos, para lang yata ito nung panahon ni Presidente Duterte, hindi ko maalala. There was a time na nawala ito eh. Ito yung Section 71 na sinasabi may prohibition against impoundment. Kapag hindi na veto, lumusot naman siya bilang bahagi ng budget, wala nang pwedeng hintuin na pag-release, pwera lang pag nagkaroon ng unmanageable national budget deficit. Kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? At napopolitika pa kasi alam naman natin, yung buong Duterte block, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may saro na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga department. Umaasa naman ang senador. Ayun, mga kapatid. Ano yung FLR? Ang FLR po, for later release. So, welcome to Banana Republic, Mother, Father, you. Diba? Wala na. Wala na mangyayari nito. Puro politika na, mga kababayan. Tell me if it's not politics. Imbis na bigyan ng pondo para maayos ang kanilang mga trabaho, iniipit dahil hindi kaalyado. So, ugali po yan ng mga demonyo, ugali yan ng mga makasarili, ugali yan ng mga gahamang politiko. Diba? Dahil hindi naman yung mga politiko ang pinahihirapan nila dito eh. Hindi nila pinapahirapan yung mga politiko, kundi yung mga tao na naghihintay or nakikinabang sa mga proyekto na ginagawa ng lingkod bayan na ginigipit nila. So, hindi ganito sa panahon ni Pangulong Duterte. Lahat, kaalyado o hindi, lahat yun may pondo hati-hati, balanse, pantay-pantay ang pag-distribute ng pondo. Depende sa pangangailangan mo. Kahit hindi ka kaalyado. Inayos ni PRRD ang lugar sa Pilipinas kahit baluarte yan nang hindi niya kaalyado. Kahit baluarte pa yan nang bumabati ko sa kanya, pinaganda niya. Like the Albay Airport. Diba? Sino tumapos doon? Si Duterte, diba? Although matagal ng plano yon pero wala nakakagawa, si Duterte ang tumapos. Pero talo siya sa Bicol, Talo siya sa Bicol region. Pero inuna niya yon. Dapat ganon. Ganon ang nanunungkulan sa gobyerno, mga kababayan. Hindi pumipili ng kulay. Kasi kapag ikaw ang leader, once na pumili ka na ng kulay, walang kwenta na ang gobyerno mo. Hindi na patas ang pamamahala mo, kundi pamumulitiko. Di ba? So, tanungin ko kayo, mas gusto nyo ba yung ganito? Na sila lang nakikinabang sa pera ng gobyerno? Samantalang kayo, hirap na hirap ang buhay. Halos di makabangon. Di ba? Ang pinapakain sa inyo ng administrasyon na ito, puro kasinungalingan, puro salita, puro pangako. Walang mararating ang isang bansa, mga kababayan, na pinamumugaran ng magnanakaw at mga sinungaling. Wala. Hindi mo maaasahan ng ganitong may mga tililing. Puro kasinungalingan tulad ni Claire Castro. Bagay, kanino pa magmamana yun kundi sa kanyang amo, di ba? Yung mahilig magsalita ng fake news, sila pala yung mahilig magsinungaling. Kasi nga, ang sabi, may kasabihan tayo na thinkers are doers. Di ba? Claire Castro? Nasaan si Claire Castro? Wait lang, hanapin nga natin si Claire Castro. Namimiss ko na si Claire Castro, hindi na nagsasalita. Pero ito Claire Castro, hanapin natin. Ito, si Claire Castro pala, may kababayan, merong sinabi na si VP Sara Duterte daw ay umalis sa bansa, nagpunta sa Taiwan na wala daw travel authority. Okay? So, ibig sabihin, hindi daw nagpaalam ng gobyerno na aalis siya.
Oo. So ganito po maglaro ang mga buwakalang ina. Panoorin po natin ha. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kanungog giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung nakayos na pumunta ka daw allegedly. Pumunta ka daw Kuwait without travel authority. Okay, so alleged lang siya, ma'am, no? Wala tay video recording, statement at all. Nagikan yun sa iyaha. And then isulti siya nga iyaha to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon, ma'am, kaya wala man gud ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang pirmi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. Okay. So hindi po totoo na walang travel authority si VP Sara Duterte. Pero ang pinapakalat ni Claire Castro, umalis daw si VP Sara Duterte ng walang travel authority. Hindi naman siguro bobo yan na katulad mo, Claire. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya, lalo-lalo na ngayon na lahat ng mata ninyo, na mga siraulo kayo, nakatutok lahat sa kanya. 'Di ba? Hindi niya gagawa, abogado 'yan. Alam mo 'yan dahil abogado ka, pero hindi ko alam kung dumaan ka ba talaga sa proseso ng pagka-abogado. Pero si VP Sara Duterte, kontrolado niya, kalkulado mga sinasabi niya, kalkulado ang mga ginagawa niya. Kaya nga hindi niyo kinakaya eh. O kaya nga, 'di ba? Ayun yung impeachment sa kanya kaya nga nabasura eh, 'di ba? Kasi matalino. Kalkulado ang mga galaw. Hindi katulad ng galawan ninyo. Ang galawan ninyo pang ano eh. Pang suspect. 'Di ba? Yung mga galawan ninyo, halatang halata, 'di ba? Ikaw mismo, dati ayaw mo kay Marcos, binabanatan mo. Tapos ngayon, porque sinwelduhan ka ng malaki-laki. Pinupuri mo na. Halos simurin mo na puwet niya. 'Di ba? So, Claire Castro, tama yan, nandyan ka. Ba't nagpahinga ka? Walang iya ka. Namiss ka namin Oo. Sabi nga namin doon sa sekretary ng PCO, huwag kang tanggalin di ba? Kasi mawawalan kami ng dose of the medicine every day. Oo. Dapat araw-arawin mo. Araw-arawin mo yung katangahan mo. Di ba? Kumanta-kanta ka pa no? Akala mo, ganda ng boses mo no? Tulog lata naman. Masaya ka doon sa ginawa mo, sa kanta mo? Masaya ka? Tangina, ikaw lang ata natuwa sa kanta mo Yung mga nasa harap mo, binobola ka lang kasi tulog lata ka. Walang iya, yung mga ganyan, Dapat yung mga ganyang boses, tinitape yan, Claire Castro. Tinitape hindi yung recording tape. Yung tape, masking tape, hindi naman sa mukha mo. Kasi ang pangit, mas magaling pa ata ako kumanta sa'yo. Kaya wala akong practice. VP Sara, waswasan mo. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So, kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Yan. Magaling sila. Tingnan nyo, mga kababayan, ang dami-daming kalokohan na pinagagawa dito sa, lalo-lalo na sa pondo ng Pilipinas. Di ba may bagong isiniwalat si Congressman Ungab na bagong katiwalian sa pondo ng gobyerno? Di ba? O wala, natakpan na naman.
natakpan na naman, pero dapat yon napakalaking issue no na dapat pinag-uusapan. Natakpan na naman. Dahil ito, pag Duterte ang pinag-uusapan, mga kababayan, talagang nabubura lahat ng issue sa Pilipinas. Dahil Duterte na talaga ang pinag-uusapan katulad ngayon. Diba? Nung nakaraan, may ibinunyag si Congressman Ungab tawag dito, na found out niya na may bago palang, may ibang katiwalian bukod sa mga natuklasan na nila dati. So pero ngayon, hindi na pinag-uusapan dahil natabunan na naman ng balita kay VP Sara Duterte. So si VP Sara Duterte na naman ang may kasalanan. Okay? Pero kung tutuusin, kahit pagbali-balik na rin natin ang sitwasyon, si VP Sara Duterte ay pinanigan ng taong bayan, pinatigan ng kataas-taasang hukuman. Sa tingin nyo, mali si VP Sara Duterte o mali? Kasi lahat yan mali sa tingin ng mga kritiko ng mga Duterte, sa mga anti-Duterte, sa mga adik, sa mga komunista, sa mga ganda kasi ni VP Sara Duterte, kaya ang daming insecure eh. No? Pati si Martin Romualdez na insecure na eh. Gusto ata maging babae rin. Ha? Si Bonjing. Diba? So ito po ang problema sa ating bansa ngayon. Ha? Ang problema sa atin, nakafocus po sila sa pagsalag sa mga issue na ibinabato sa kanila. Nakapokus sila sa pagpapabango ng pangalan nila. Hindi natin alam kung bakit. Ikaw na, Presidente, pinakamataas ka na may katungkulan sa Pilipinas at hindi ka na po pwede. Hindi ka na po pwedeng tumakbo kasi isang beses ka lang pwedeng tumakbo. So ano balak nyo? Ano balak ninyo? Magtagal kayo sa pwesto? Paupuin nyo yung mga kaalyado ninyo, anak ninyo, o sino? O worst, mag-declare kayo ng martial law. Yan ang problema. Yung hindi mga importanteng bagay, yung hindi kasama sa hinaing ng taong bayan, yun ang pinagkakaabalahan. Diba? Yung pag-travel, wala naman napapala. Diba? Presidente na nga, siya na nga mismo nagsabi, yung presidente, na may mga proyektong guni-guni. Ba't di yun ang trabahuin ninyo? Ba't di yun ang panagutin ninyo at bawiin nyo yung pera na ninakaw nila? At itulong nyo sa mga Pilipino. Ayan, sa sobrang kapraningan ninyo, sa sobrang hinahabol na kayo ng sarili nyong multo, yung mga trabaho nyo, iba na. Iba na ang gustong gumawa ng mga trabaho ninyo. Dahil wala kayong kwenta. Ito, Ramon Ang, pasok. Ramon Ang, nagbo-volunteer ako ngayon. Ako nang tutulong sa buong Metro Manila sa baha. At no cost to the people, at no cost to the government. Kahit yung eskwela, gusto mo, bibili na ako ng lupa, kapalit doon. Tatayuan ko ng kapalit na eskwela. At yung housing, bibili na rin ako lupa para tayuan ng pabahay yung mga tao doon. Para lang alisin natin yung mga pabahay at eskwela sa ibaba ng ilog. Kaya, pag may problema, huwag tayo magtuturuan, di ba? Hanapin natin yung problema, imbestigahan natin. Yan. Ang sakit nun, ha? Ang sakit nun. Kung ako, sa administrasyon ni Marcos, masasaktan ako eh. Bakit? Sabi ni Ramon, kung may problema, solusyonan natin. Hanapin natin ang problema. Hindi yung nagtuturuan. Putangin na itong mga to eh. Lahat ng problema binabato kay Duterte. Sila nakaupo ngayon, pero kasalanan pa rin Duterte. Diba? Ganun po, mga kababayan. Ganun kahina. Ganun katamlay. Ganun kawik ang leader ng bansa. Na umaabot na nga sa punto ngayon na yung trabaho nila, iba na ang gustong gumawa. Saludo kay Ramon Ang,
Alam natin, maraming pera yan. Pero ito, sampal ito, mga kababayan, sa pagmumukha ng mga politiko sa Metro Manila. Sampal ito sa pagmumukha nila dahil yung trabaho nila, si Ramon ang gustong gumawa ngayon. Diba? Napakasimple ng baha, mga kababayan. Anak ng tokwa. Ang lawak-lawak ng pagtatapunan natin ng tubig dyan sa dagat. Ang lawak-lawak ng pagtatapunan ng tubig dyan sa Laguna de Bay. Pero bakit bumabaha? Kasi nga ang mga leader walang utak. Diba? Paliitin natin ang problema sa baha. Yung CR mo nagbara. Yung CR mo nagbara, ngayon yung tubig pumunta sa sala, pumunta kung saan-saan. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo yung bara. Ngayon, paano mo tatanggalin yung bara sa kubeta? Tayo tanggalin mo yung mga bulbul dyan. Sorry. Paano mo ngayon tatanggalin yung bara doon sa CR, sa drainage? So, ang ginagawa natin niya, bumibili tayo ng pagdukot, dudukutin natin. Gaganunin natin yung CR, di ba? Kasi yun ang solusyon kung paano natin matatanggal ang bara para hindi maglawa ang tubig na nanggagaling sa kubeta. Kapag nababara pasintabi po sa mga kumakain pag nababara ng dumi ang toilet bowl, ano ang ginagawa natin? Di ba kumukuha tayo noong bilog na paganyan, ginaganyan natin? Dahil yun ang solusyon doon sa problema na yun. Palalakihin mo lang yung senaryo. Yung CR, palalakihin mo, gagawin mong buong Metro Manila. Oo. Saan ba nagbabara? Pag nakita mo na yung nagbabara, gagawan mo na ng solusyon para matanggal yung bara. Pero bakit hindi magawa? Kasi nga, mahina at ang gusto nila, si Ramon ang gumawa. Walang hiya talaga, oo. Si Ramon alam niya yan. Alam niya kung paano lilinisin, kung paano lulutasin ang problema sa baha. Pero bakit itong mga nasa politiko, hindi nila alam? Di ba kayo nagtatanong? Hindi nga ako satisfied sa drone eh. Helicopter ko pa yan, siya. Yan. If you remember last year, di ba nagbaha yung Bikutan? South Luzon Expressway, Bikutan, hanggang dito ang tubig. Biniblame na naman ako. Pinapuntahan namin kung bakit. Meron pala na construction, naglilinis ng transit mixer, binuhos yung konkreto sa kanal, nanigas yung buong kanal. O kasalanan ba natin yun? O hindi. Hindi, kasalanan ni Duterte yun. Si Duterte may kasalanan noon. Lahat lang dito nangyari sa Pilipinas, si Duterte may kasalanan. Di ba? Duterte lahat yan. Pagbara ng ugat nila, Duterte yan. Pagbara ng kanal, Duterte yan. Kasi sila, magagaling sila. Magagaling sila magsalita, magagaling mangako, at magagaling magsinungaling. Sa 20 sasabihin, 30 ang mali. Ano mangyayari sa bansa natin ngayon? Kaya salamat, Ramon Ang. Ramon Ang, ikaw na lang gumawa. Oo. Ikaw na lang gumawa ng trabaho nila kasi nakakahiya naman sa kanila. Baka na-istorbo sila. Oo. Baka na-istorbo sila. Maria Santissima. Oo. So, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Now, ano po ang istorya, ano po ang aral na makukuha natin ngayon?
Kapag problema ng pamilya mo, huwag kang magsusumbong sa mga Indiano. Kapag hindi kailangan sa loob ng pamamahay mo, huwag kang bibili. Kapag pipili tayo ng mga kandidato, piliin natin yung may ulo, ha? Si VP Sara Duterte kasi pumili ng walang ulo. Walang namumuhay sa mundong ito ng walang ulo. Lahat may ulo. Bagay, yung iba, piki o ulo no? Ritoki yung ulo. So, but anyway, mga kababayan, no, nakakalungkot. Nakakalungkot kasi yung trabaho nila, dahil hindi nila masolusyonan yung problema, iba na ang gustong gumawa. Sampal po sa atin yun. Diba? Hindi sana si Ramon Ang na lang nilagay natin dyan. Diba? Hindi na sila. Oh. Magbago na ho tayo. Oo. Doon sa mga politiko, may pagkakataon pa kayo na magbago. Huwag niyong lokohin ang mga pinaglilingkuran ninyo. Magsilbi kayo ng tapat at totoo. Kung hindi nyo kaya na gawin ang mga trabaho nyo, ibigay nyo sa iba. Dahil nakakasiguro ako na may mas magaling at may mga politiko, lingkod bayan, na gagawa nila ang trabaho nila, hindi maninisi ng iba. Paninindigan ang kanilang mga trabaho tulad ni Duterte, tulad ni Mayor Isko ngayon, hindi naninisi. Pananagutin ka pag may nagawa kang kasalanan, pero hindi kasi sisisihin. Gagawa niya ng paraan. Ganon ang tunay na leader, hindi politiko. Alright? So magandang araw sa inyo, mga kababayan. And again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo.